Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So isang tulog na lang at simula na nga ng panibagong NBA season. Pag-usapan natin ang preview ng main event ng doubleheader bukas, Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. I-address na natin ang obvious. Out si LeBron James dahil sa sciatica injury at mid-November o early December pa ang kanyang balik sa kanilang team. Kaya naman ang Lakers ay papangunahan ni Luka Doncic at sasamahan siya sa starting lineup nila Gabe Vincent, Austin Reeves, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Habang sa Warriors naman ay questionable ang status ni Moses Moody. Subalit inaasahan naman na magiging available sila Jimmy Butler at Jonathan Kuminga kahit na may mga minor injuries ito. Ang expected na starting five nila ay si Stephen Curry, Brandon Podziemski, Jimmy Butler, Draymond Green and Al Horford. Very solid lineup nga yan mga kaibigan. Last season nga nang dumating sa lineup nila si Jimmy Butler ay automatic na nabago nito ang dynamic ng Warriors. From being a team na nasa 10th or 11th seed, umangat nga sila sa top 5 to the point na nabigyan pa nga sila ng tsansa na makapasok sa top 3. Ganun pa man, dikit-dikit nga talaga sa West. From 3rd seed, isang talo lang ay pwede kang malaglag sa 8th seed. Kaya naman inaabangan ng madami ngayon kung ano ba magagawa ng Warriors ngayong may full training camp at off-season na si Jimmy Butler sa team. At syempre kung mananatili bang pang superstar ang performance si Steph Curry dahil 37 years old na din nga siya mga kaibigan. At last season ay nakita natin na bahagyang bumagsak na ang kanyang stats. Andun din ang katanungan regarding sa kalusugan ng oldest lineup sa NBA ngayon at kung kakayanin ba nilang tumagal sa mahabang 82 regular season games nang hindi sumasakit ng iba't ibang parte ng katawan. Sa Lakers naman ay inaabangan ng madami ang revenge season ni Luka Doncic. At tulad lamang sa nakaraang 5 taon ay MVP frontrunner nga ang expectations kay Luka ng mga fans. Habang si Austin Reeves naman ay contract year niya nga ito kaya naman inaasahan na talagang masaya angat niya pa ang kanyang level of play. Sa game na ito ng Warriors at Lakers ay magiging susi para sa Warriors na ma-impose ang kanilang physicality considering na hindi nga mga physical na player sila Luka at Austin Reeves. Kailangan nga ng Warriors na i-challenge ang depensa ng dalawang to at may isang advantage nga ang Warriors at ito ay si Jonathan Kuminga. May player sila off the bench na kaya kang bigyan ng 25 points at dito naman papasok si Vando para sa Lakers. Trabaho niya nga na pahirapan si Kuminga at ipanatili ang Lakers sa game habang namamay nga si Luka. Sa Lakers naman ang game na ito ay nakasalalay lamang kay Luka at Austin Reeves. Magiging effective lamang si DeAndre Ayton sa opensa kung magagamit ito ni Luka at ni Reeves ng tama. Ang mga shooters, Jake LaRavia, Gabe Vincent at Dalton Knecht ay lahat lang nakaabang sa pasa ng dalawang to. Subalit ang pinakamahalaga na kailangan nilang makontrol dito ay ang pace ng game. Kung mapapanatili nila itong mabagal at half-court set type of game kung saan makakapagtakbo ng mga pick and roll si Luka at Reeves kay Ayton na mag-open up ng mga mismatch para sa kanilang dalawa o kaya naman lob pass para kay Ayton o kaya naman kick out pass para sa mga corner shooters, malakas nga ang tsansa ng Lakers sa manalo. Subalit kung mauuwi ito sa takbuhan, ako napakahirap nga nasabayan ni Curry at ng opensa ng Warriors. Sino ba sa palagay nyo mga kaibigan na magwawagi sa tapatan na ito?